Hello mga kaibigan, magre-reminisce lamang po tayo ng nakalipas na kung saan ito si Mr. Ede Rodriguez at ako magkasama dahil nagkaroon kami ng shooting minsan na naalala ko to sa Las Piñas 1984. Sumalangit nawa dahil namatay na to si Kuya Ede. Napakabait nito mga kaibigan. Nag-shooting kami ng mga tinik ng bulaklak. Ayan, ako nagpicture niyan sa kanya doon sa isang shooting sa Las Piñas mga kaibigan. Ito yung bahay niya na madalas pinapapunta ako, tapos inihatid pa ako ng kanyang sasakyan pag uuwi na. Ito yung bahay nila ni Carmen Soriano nung araw sa San Juan. So naalala ko lang. Tapos ito naman si Anthony Alonso, nawala yung picture namin kasi nabasa. Ito na lang ang natira. Ito, ako nagpicture nito sa kanya yung aming dalawa nawala, hindi na makita kasi ayan nga po, nag-shooting kami. Ang director noon, ito mismo si Ede Rodriguez. At hindi ko nga sukat akalain na wala na rin pala itong si Anthony Alonso. Namatay na rin papula na pala siya. Nakakamiss din kasi mababait sila. Napakagwapo. Ito si Ede, napakasimple. At ito nga, naalala ko, kami ni Vilma Santos, sumama ako sa isang pelikula niya na Amor Siko, kumakabit na sinuting sa Harrison Plaza. At yung Borlis Queen na sinuting naman sa Cubao Cinema nung araw. Napakabait din ni Vilma. Ilang beses ko yan lagi nakakausap kasi lagi ako nag-i-extra sa pelikula. Ito nga yung kanyang biyanan, si Carmen Ricto, na mami ni Ralph Ricto na asawa ngayon kasalukuyan ni Miss Vilma Santos. Lagi kami may mga picture niya na magkatabi kami. So ito po ang istorya ni Mr. Anthony Alonso, na kapatid ni Alicia Alonso, na kung saan siya po ay namatay. Siya nga po ay namatay noong October 9, 1998 sa edad na 50 mga kaibigan, sa sakit na cancer. At siya po ay isinilang noong April 2, 1948. So bali nung namatay siya po ay 50 taon gulang lamang po. At hindi na siya nag-asawa dahil dinamdam niya masyado yung paghihiwalay nila ng kanyang first love na nasa Australia. Kaya nakakalungkot din ang nangyari sa kanyang love life. Sayang nga hindi nagkaanak dahil napakagwapo nito, ang lalim ng mga dimple mga kaibigan. Siya po ay inilibing sa Loyola Memorial Park in Parañaque mga kaibigan. At nakakapanghinayang dahil ang bata-bata niya na namatay, hindi po ba? At siya po ay isinilang noong April 2, 1948 sa Manila, Philippines. At 1998 pumanaw nga sa Quezon City. Sa councilor sa lungsod ng Quezon City. At siya po ay marami ang pumupuri sa kanya dahil napakabait at napakamatulungin. At marami siyang mga nagawang pelikula mga kaibigan, umabot ng halos sa 75 films ang kanyang nagawa bago siya pumanaw mga kaibigan sa edad na 50. Meron na siyang mga karamihan ng kanyang mga nagawang pelikula mga kaibigan ay mga aksyon kagaya ng Uplan Mindanao, alias Boy Golden, Anthony Alonso. Meron din yung Hulihin si Amores. Ang dami mga kaibigan. At saka ang dami niyang nakasama nga niya ito, si Rudy Fernandez, si Isberhel, at saka si Dante Barona. Nagkaroon sila ng pelikula. Ito, Sergeant Amar, Dugo ng Pusakal. Marami siya, karamihan ng mga nagawa nga niyang pelikula ay karamihan action. Jigong Bayong, ito yung Oplan Mindanao. Nakakapanghinaya nga lang dahil bata-bata pa siya nung siya ay pumanaw sa sakit na cancer. At ito ang kanyang pamilya, ito ang kanyang mother at kapatid. Kapatid po niya si Alicia Alonso at pamangkin niya yung ito, si John Hernandez, na namatay din sa aksidente. So naging malungkot ang buhay niya dahil hindi siya nagkaroon ng sariling pamilya mga kaibigan. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Hindi natin masabi. Wala tayong magagawa dahil yon ang ating tadhana. May kanya-kanya tayong kapalaran. Siya nga pala mga kaibigan, hindi ako gumagamit ng AI na
pagdating sa boses, ginagamit ko original. Bayaan mo yan, at least original ang akang boses na ginagamit dito. Naalala ko nga yung Moises Padilla, maganda rin yung pelikula niya na yun eh. At ganun nga ang nangyari. Itong Warren Balani din, magaling din to na action na movie ni Mr. Anthony Alonso. So ayan po ang kanyang mga naging pelikula. Hindi lang natin masabi ang lahat-lahat dahil marami po, umabot ng 75. At ayan po ang kanyang naging buhay. Sayang dahil may extra din ako sa mga pelikula niya nung araw, kasama si Eddie Rodriguez, si Miss Vilma Santos, si Ernie Garcia, si Alma Moreno, si Trixia Gomez. Marami din po ako na samahan, kagaya nung bitayin si Bibi Ama ni Rodi Fernandez. Nakapag-extra din po ako nung araw, mga 80s, 70s. So ayan po mga kaibigan, Dugo ng Pusakal. Naging pelikula din po yan Anthony Alonso, at karamihan nga mga Viva action movies ang kanyang mga pelikula mga kaibigan. At meron pa yung Cotabato. Ano ba yun? Meron siyang, naalala ko, meron siyang naging pelikula na Cotabato ba yun? At ayun po mga kaibigan ang naging buhay ni Anthony Sundo-sundo kayo rito Alonso. Kaya naman panatagalog ko, naiwanan sila rito. Kung yan din lamang ang iyong pasyana, ikaw ang susunod. Alam mo naman, ikaw ang tumatayong padre de pamilya. Buhat nang mamatay ang iyong ama. So ito po mga kaibigan ang naging girlfriend na Australian ni Mr. Anthony Alonso. Kaso nga nagkaroon ng hindi magandang pangyayari. Mukhang hindi siya nagustuhan yata ng kanyang mga in-laws. Hindi sila nagkatuluyan. Dinibdib niya ang nangyari yung kaya hindi na siya nag-asawa. Ibinaling na lang niya ang kanyang sarili sa pagiging konsehal ng Quezon City at sa kapaggawa ng mga pelikula. Ito nga naggawa siya dito ng isang pelikula. Magaling siya na action star mga kaibigan, at mabait siya, marunong makisama. Hindi siya yung kagaya ng iba na nagmamalaki dahil sikat. Siya parang ordinaryo lang siya. Lahat pinapakisamahan po niya. Kaya nakakamiss din dahil ilang beses kami nagsama nito. Matulungin kung may problema ka. Hindi siya magkikibit balikat na tulungan ka kaagad. Talagang madamayin siya, mapagmahal sa kapwa. Kaya palagay ko nasa paradise na siya ni Lord. Kasi siya matulungin. At talagang marunong siya makipagkapwa tao mga kaibigan. Kaya din siguro sa kinuha ni Lord ng maaga sa sakit na cancer. Ilang taon din niya pinagtiisan. Namatay siya sa St. Luke Hospital. Halos umabot siya ng 80 days sa hospital. Hindi na siya makauwi-uwi dahil sa yun nga, naging malubha niyang sakit na cancer. At naging endorser din siya ng mga alak. At ito nga po, kapatid niya si Miss Alicia Alonso na pumasok na sa isang kumbento sa bandang Cavite mga kaibigan, dahil ang sabi nga niya, iginugol na niya halos lahat ang panahon niya sa daigdig. Ngayon mga nalalabi niyang buhay, gusto naman niya ipagkaloob sa ating Panginoong Hesus. So magandang desisyon yan sa buhay, kasi pag talagang umabot ka na ng mga ganon 50, 60, kailangan maging malapit na tayo sa ating Panginoon, dahil kumbaga nasa dapit hapon na tayo, malapit na tayong kunin ni Lord, at hindi rin natin alam kung kailan, kung saan dumarating yan. At ito naman po ang kanyang pamangkin na si John Hernandez mga kaibigan, na isinilang noong October 9, 1969 in the Philippines. He was an actor known for Pita, Terror ng Caloocan 1993, Sambahin ang Ngalan Mo 1981, and Patapon noong 1993. He died on November 7, 1993 in a car accident. Papunta siya ng Bulacan nito mga kaibigan, nang siya ay maaksidente. Sayang itong bata, napakagwapo din itong anak ni Miss Alicia Alonso, namatay sa car crash.
At itong si John Hernandez, mga kaibigan, marami itong mga kamag-anak na mga sikat kagaya ni Joseph Salvador, Maha Salvador, Rosauro Luis Salvador, at saka si Lochi Salvador, Sahara Shaira Salvador, si Philip Salvador, si Alona Alegre, si Deborah Son, Lo Salvador. Kaya marami siyang mga kamag-anak na mga sikat din pagdating sa pelikula. At siya nga po ay anak ni Rose Rival and Alicia Alonso. Alam nyo, out of town kasi ito ng biyahe 1993 kasama kanya mga kaibigan, and turned out to be deadly for the actor after their car hit in a concrete. Kaya nakakapanghinayang din dahil batang-bata pa siya na namatay dito sa may expressway. Bali apo ito ni Lo Salvador at pinsan ni Jobel Salvador na isa din artista. At nagcast din po ito sa Bagets movie, John appeared in the Bagets sequel. Naging kasama din po siya dito nung kabataan niya bago siya pumanaw. Kaya nakakapanghinayang, ayan, nakalibing din siya sa Memorial Park ng Marikina. Maging ang kanyang ina si Alicia Alonso nahirapan tanggapin ang nangyaring aksidente dito sa batang to dahil napakasayang, napakagwapo pa naman itong bataan to. Parang si Anthony Alonso din yung kanyang tiyuhin or uncle or tito. Napakagwapo nitong batang to, ang ganda ng mata. Sayang nga lang at namatay siya sa edad na 24, napakabata mga kaibigan para pumanaw ka sa daigdig na ito sa edad na 24 noong November 7, 1993. At siya nga po ay nakalibing sa Loyola Memorial Park ng Marikina. Isipin mo nga, ang dami niyang naging kasamahan noon sa Dutch Entertainment, pati si Sibilia, si Cheryl Cruz, parang naging mag-shoota yata ito silang dalawa eh. At saka ito yung mga kasamahan niya noon, si William Martinez. At ito nga yung grupo ng nagkaroon sila ng pelikulang Bagets kasama si Raymond Lauchenko at saka J.C. Bonin, Herbert Bautista, William Martinez. At ito naman yung pelikula niyang Mangkaw, pinakahuli niyang pelikula bago siya pumanaw mga kaibigan. Kaya nakakapanghinayang mga kaibigan. Wala tayong magagawa, yan ang tadhana. You may rest in peace, both of you, with your tito Anthony Alonso and John Hernandez or John Hernandez. Bye bye and rest in peace. At maraming salamat po sa inyo mga kaibigan.